Totoo ba ang hula? Kapag napadaan ka sa Quiapo, marami kang makakita doon na nagbebenta ng kung ano-ano agimat, mga anting-anting, mga santo, mga gamot na herbal at iba pang mga gawa ng tao na nagsasabing nakakagaling di umano. Pero lingid sa kaalaman natin, may mapapansin ka pa rin na may mga nakaupo na nag-aalok ng hula. Opo, gamit ang kanilang kaalaman at mga baraha, huhulaan ka kung ano ang mangyayari sa iyong buhay at sa iyong kalusugan. Kung meron ka bang kaaway o may sakit na hindi nalulunasan. Pero ang tanong, totoo nga ba ang hula? Mga lihim, mga alamat, agimat, anting-anting, mga panaginip, mga kababalaghan, mga orasyon, mga hindi nakikita, mga ugali, mga pampaswerte, mga hindi pangkaraniwang nangyayari, ating tatalakayin dito sa Talino at Kaalaman. Talino at Kaalaman. Noon pa man lumalapit na ang mga tao sa mga manghula. Binibigyang kahulugan ng mga ito ang laman loob ng mga hayop at tao o paraan ng pagtuka ng tandang sa mga butil. May iba namang nanguhula batay sa itsura ng mga dahon o tsaa o giniling na kape. Meron din sa pamamaraan ng langis na ipinahid sa katawan o sa plato. Maging ang tulo ng kandila kung ano ang forma na nabuo. Bibigyan ito ng pakahulugan. Sa panahon ngayon, gumagamit naman sila ng mga tarot card, mga bulang kristal at dice at iba pang paraan para mabasa umano ang hinaharap ng isang tao. Subalit, mapagkakatiwalaan ba talaga ang panghuhula para malaman ang mangyayari sa hinaharap? Suriin nating mabuti ito. Kadalasan, magkaiba at magkasalungatan ang prediksyon ng iba't ibang paraan ng panghuhula. Ibig sabihin, kung pupunta ka sa dalawang manghuhula, kahit pareho pa ang pamamaraang ginamit, magkaiba pa rin ang prediksyon at interpretasyon nito sa iyo. Halimbawa, kung tatanungin ng isa ang dalawang manghuhula ng iisang tanong tungkol sa hinaharap batay sa pagbasa ng parehong baraha, dapat sana ay pareho ang kanilang magiging sagot. Pero kadalasan, magkaiba ang mga ito. Naging kahina-hinala ang pamamaraan at motibo ng mga manghuhula. Sinasabi ng ilan na props lamang ang mga baraha at bolang kristal at ang talagang binabasa ng mga manghuhula ay ang reaksyon ng taong hinuhulaan, ang galaw nito kung ikaw ba ay maniniwala sa kanya. Halimbawa, ang isang ekspertong manghuhula ay nagtanong at maingat na inoobserbahan ang sinasabi at kinikilos ng kanyang kliyente. Pagkatapos, palilitawin ng manghuhula na alam niya ang ilang impormasyon na sa totoo ay di sinasadyang maisiwalat ng kanyang kausap dahil nakukuha nga ang tiwala ng kanilang mga hinuhulaan. Sigurado na may katumbas din na halaga ang bawat hula nito. Meron din namang gumagamit ng mga ito tulad ng bituin at mga planeta. Ang astrolohiya ay batay sa paniniwala na ang buwan daw, ang mga bituin at ang mga planeta ay may malaking epekto sa buhay ng tao sa lupa. Inaangkin ng mga astrologo na ang posisyon ng mga bagay sa kalangitan nung ipinanganak ang isa ay may epekto sa magiging ugali at kinabukasan niya. Kahit nagmula ang astrolohiya sa sinaunang Babylonia, popular pa rin ito sa ngayon. Ayon sa isang survey sa United States noong 2012, sa mga tinatanong na ang nagsabi na ang astrolohiya ay medyo scientific at ang 10% naman ay nagsabi na napaka-scientific nito. Ang mga tanong, totoo ba ito o hindi? Ang mga planeta at bituin ay walang kapangyarihang makaapekto sa mga tao, gaya ng mga sinasabi ng mga astrologo. Kadalasan, masyadong malawak ang saklaw ng mga hula, kaya pwedeng tumukoy ang mga ito na kahit kanino. Sa ngayon, ang kalkulasyon ng astrolohiya ay batay sa paniniwala na ang mga planeta ay umiikot sa palibot ng lupa. Pero ang totoo, sa araw umiikot ang mga planeta. Iba-iba ang hula ng mga kaibang astrologo para sa isang individual. Iniisip ng mga astrologo na ang bawat tao ay nasa ilalim ng isa sa 12 kategorya ng zodiac sign, depende sa petsa ng kanilang kapanganakan. Pero dahil nabago ang posisyon ng planetang lupa sa kalawakan sa nakalipas na mga siglo, ang mga petsang nakaugnay sa mga zodiac sign ay hindi tugma kapag dumara ng mga araw. Sinasabing ipinapaywatig ng mga zodiac sign ang magiging ugali ng isang tao. Ang totoo, hindi pareho ang ugali ng mga taong ipinanganak sa magkaparehong petsa. Walang isinisiwalat ang birth date ng isa.
tungkol sa magiging personalidad nila. Hinuhusgahan ng mga astrologo ang karakter ng isang tao gamit ang palapalagay lamang. Ang tanong, totoo ba ito? Pinapalitaw ng astrolohiya at panghula na ang ating hinaharap ay nakatadhana na. Pero ganyan ba talaga? Ganito naman ang sinasabi ng Biblia. Tayo mga tao ay magkakaroon tayong pumili ng ating paniniwala o gustong gawin sa ating buhay na may mahalagang epekto sa ating kinabukasan, ang ating mapipili. Tinatanggihan din ng mga sumasamba sa Diyos ang astrolohiya at panghuhula dahil kinukundina ng Diyos ang lahat ng uri ng mga ito. Ito ang nakasaad sa banal na kasulatan. Hindi dapat magkaroon sa gitna ninyo ng manghuhula, mahiko, naghahanap ng tanda, mangkukulam, manggagayuma o kumonsulta sa mga espiritista o manghuhula o makipag-usap sa patay. Labag ito sa kautusan ng mahilika. Pero marami pa rin sa atin ang naniniwala sa hula. Kung totoo man ito o hindi, tulad na nabanggit sa banal na kasulatan, na tayong lahat ay may kalayaan na pumili ng ating gustong gawin sa ating buhay na may mahalagang epekto sa ating kinabukasan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.